Isang malaking awesome. Marami akong nakitang gems at marami pa akong gustong sabihin sa inyo at i-share. Pero syempre hindi basta-basta kong ibibigay ang mga ito sa inyo. Kung matagal ka na sa channel ko, dapat alam mo recently na binigay ko sa inyo ang mga assets na tulad ng SATS, ACE, CAS, Axelar, ICP, Beam at marami pang iba. At maging ang mga matagal ko nang sinasabi sa inyo simula pa nung nag-bear market tayo na assets na tulad ng mga gaming, infra at DeFi like Rune, Render, IMX, Injective Protocol at kahit yung mga shit tokens na katulad ng Pepe at SHIB ay chinismis ko na rin sa inyo. Kaya tara, kung handa na kayo sa chismis ay huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-comment niyo yung mga tingin yung gems na gusto niyong bantayan ko at susubukan kong i-chismis sa inyo ang mga ito. Kaya naman, ito ang chismis. Kung hanggang ngayon ay nanguhula pa rin kayo sa susunod na narratives na gusto nyong pasukin, ay huwag nyo nang tangkain na pasukin ang mga bago at hindi pa nababanggit. Naniniwala ako na sa dadating na super bull market, kung totoo ang 100k bago mag 2025 ay nakikita ko ang mga narratives ay magiging no-brainer narratives. Unless na sa first phase bull market lang tayo, which is nung nag 20k tayo at isinat ko sa inyo to na baka hindi na tayo bumalik sa lowest natin nung nag 18k tayo. At pinakita ko ang mga ito sa mga previous lives ko, kaya kung may oras ka, panoorin mo ang mga ito at isa-isahin. Ngayon sinabi ko at inexplic ako lahat sa inyo at nabanggit ko rin dito yung patungkol sa adoption ng 2014 ay retail adoption ito. At dahil sa mga iba't ibang charts na pinakita ko sa inyo at mga indicators at kasama yung intuition natin na ang 2023 at 2025 ay magiging institutional market adoption. At dinagdag ko na nga rin sa intuition natin na ang mga early bird ay nakapasok na sa 20k levels ng ating Bitcoin market. At dahil din dito ko nakuha na magkakaroon tayo ng malaking volume support sa 30k or at least 32,000 per Bitcoin. Kaya kaysa pa humaba tong usapin natin ay pag-uusapan na natin yung narratives na no-brainer at hindi magiging gaming o yung mga usual na alam nyo na tulad ng infrastructure or in general mga L1, L2 at even yung layer 0. Although naging una tayo sa layer 0 at makikita nyo yan sa Facebook ko na ako nag-shot call ng layer 0 at magiging narrative ang layer 0. Anyways, ang magiging narrative natin na tingin ko ay itong ating LSD o yung tinatawag na liquid staking derivatives. Nakakatawang pakinggan para sa mga hindi familiar about this at ibang LSD ang alam. Pero hindi yun yung topic natin ngayon. Ngayon, diretso na agad tayo doon sa 5 clues or yung 5 reasons ko din kung bakit ito yung magiging next big thing. Sa 2024, magkakaroon tayo ng 5. Una, yung ating unlocking ng liquidity. Pangalawa is yung ating institutional interest. At yung ating pangatlo, yan yung growing market. Then yung ating pang-apat is yung regulatory developments. At yung ating number 5 na magiging special for this video at isi-share ko sa mga nasa paid subchat natin yung ating innovation in staking. So tulad nung sinabi ko na dun sa panglima natin na naka-paid subscription sa atin dito sa YouTube mismo na kahit ayoko at kinakancel ko ay bumabalik sila, ay papakawalan ko yung mga assets na magiging parte ng ating number 5 natin, yung innovation in staking. Disclaimer lang, wala akong pinipilit sa inyo na mag-subscribe. Kayo yung balik ng balik at nagsasubscribe para lang dito sa mga ganitong data na wherein ginagawa ko kasi siyang journal kaya kala nyo nagiging VIP access siya. Ngayon, I just want to be more responsible na hindi siya maging publicly accessible. Nilalagay ko siya sa may gateway system. It means, kukonti lang ang makakakita at yung willing lang talagang alamin at makichismis sa akin ng mga risky at super risky na mga assets. So, ibig sabihin lang nito na we are trading here paper at hindi totoong pera. At never ako mag-i-insist sa inyo ng mga assets na i-trade nyo yung totoong pera ninyo. Ngayon, explain muna natin yung 5 nabanggit kanina. Para sa number 1, hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na bearish ito pero bullish to in a long term. Bakit? Kasi i-allow lang nito na mag-gain ka ng confidence at ng trust sa mga ma-unlock at magkakaroon sila ng decision ulit kung ano at saan nila to dadalhin sa DeFi.
Yan yung ating unlocking ng liquidity. At ang kinagandahan nito kung bakit inuna ko tong rason na ito, it's because ito yung agad yung niresolve doon sa ating major challenge ng ating TRAD or traditional staking na kung saan ang mga tokens na nalock at i-choose para i-lock ay hindi na ma-access at hindi na sila magkakaroon ng desisyon kung saan nila gusto pang dalhin ito. Bilang patunay na may laman itong ating video na ito yung bonus part ko sa number 1 natin. Itong mga assets na babanggitin ko dito mismo sa bonus part lang, maliban pa dun sa dalawang LSD na babanggitin ko, ay mga assets na magkakaroon ng major unlocks na pwedeng mag-shake ng market. Ngayong 2024, kaya bullish ako sa mga ito, na kung saan ang lahat ay takot na takot, doon ako bibili. Una na nga dyan yung ating Ethereum. Then, pangalawa natin dyan is yung ating DYDX or DIDX. Ang weird talaga nung DIDX. Okay, at yung pangatlo natin para dito sa bonus part natin ay yung ating pinakamalaking unlocks na bearish for a couple of months na pwedeng umabot hanggang 3 months na bearishness or sideways or consolidation. And this will be shared sa paid subscribers lamang bilang respeto ko sa kanila. Syempre, ibibigay ko yung data, yung full summary kung bakit ito ay super bullish at bakit ko ipupush na bumili sila after ng crash sa market using paper trades. Okay, dadako na tayo dun sa ating number 2. Yan yung institutional interest. Okay, tulad ng sinabi ko na ang InstiMoney ay ang napagdamutan ng sobra-sobra sa nangyaring FTX scandal. Kahit pagsamasamahin pa ang retail na natalo nung panahon na yon, iba pa rin ang naging impact nito sa CeFi at sa CeDeFi at maging sa DeFi. At naging domino efekto at binura ang mga fake at yung mga legitimate na may hinang pumasok sa CeDeFi at sa DeFi at maging ang mga heavily invested sa FTX na tulad ng Genesis, Galaxy Digital, Sequoia, Galloway, ewan ko ganun ba talaga yung pronunciation nun, BlockFi at yung ating pinakakilalang kilala na Celsius. Ngayon, ang iba sa mga ito ay gumaganti at ito ang nagpalakas ng aking intuition na kung bakit sa tingin ko na nakapasok ng mga early bird na InstiMoney sa 20k Bitcoin hanggang 32k ng Bitcoin. Sana walang magkamali sa inyo ng move dito sa mga susunod na buwan. Kahit itinweet ko na to sa ating Twitter or x.com, ang pinaka-reminder or please always remember na ang mga ito ay matatagal na sa mundo ng pamemera. Itong mga early birds na ito at mga tuso ang mga ito. Hindi lang sila nabili at nagbebenta or nakikihodl sa atin ng mga Bitcoin at mga potential na narrative or alt sa 2025, kundi nag-hedge yung mga yan, nagfa-financing, maalam kung kailan hehiram ng pera, nagsistaking, at nag-utilize ng mga data and analytics to optimize their trading activity in the cryptocurrency market. Wow, English. Tandaan natin na nakapasok na ang BlackRock as well. Intuition lang yun, syempre. Pero sabihin mo sa akin na mali ako. Di ba meron niyang super old and super AI na malakas na mag-trade sa TradFi at traditional market. Gaano kaliit yung potensyal na hindi pa rin sila nakakapasok at itong AI na to ay hindi pa naaaral yung cryptocurrency market. Yun lang yung pinaka-reminder ko na huwag mo nang subukan na maging mas matalino sa mga ito. Bagkus, mas unahan or bilisan mo ang pagpasok sa market at mas maging wise ka by having a lot of humility. Okay, dako naman tayo dun sa ating susunod which is yung ating growing market. Kung pupunta kayo sa iba't ibang websites na tulad ng DeFi Llama at fokusan nyo yung ating Ethereum lamang, meron itong $24 billion na TVL lang naman sa mga LSD. Nakaka-amaze actually. So all-time high tong pinag-uusapan natin. Pero magiging walang masyadong basehan tong mga pinagsasabi ko sa mga masyadong addict sa data. Pero para sa mga no-brainer at experience lang ang dala tulad ko na matagal-tagal na dito sa market na to, basic indicator lang ang kinakailangan na katulad nito ay malakas na o kayang talunin yung isang tao na palipat-lipat ng iba't ibang indicator
kahit mapatatlo o hanggang 10 o 100 indicator pa yung ginagamit nila. Iba pa rin yung may mastery sa isang indicator, at ito yung indicator na sinasabi ko is yung bantayan mo lang yung paglobo at yung pag-decrease ng TVL sa mga LSD. Okay, para sa pang-apat naman natin is yung ating regulatory developments. To be honest, alam nyo na ito. Ito yung ating ETFs natin na wala akong masyadong sasabihin pa. Basta ingat na lang tayo dun sa mga anti-cryptocurrencies na magpupush ng kanilang mga personal agendas para lang palamunin tayo ng ideya o kaalaman na patungkol sa traditional market or ETF at i-quit ang pagiging risky natin sa pagpasok sa cryptocurrency market. Magsisilabasan na ang mga iba't ibang threads sa Twitter, mga news, mga articles na magsusulong at magigiit sa iyo na pumasok ka na lamang sa traditional instead of cryptocurrency dahil mayroon na tayong ETF for Ethereum at Bitcoin. So be aware. At para naman sa panglima natin, maraming naglitawan ngayon ng ways para kumita sa LSDs dahil na nga lang sa innovation in staking. Ngayon, magiging unfair naman siguro kung ibibigay ko sa inyo itong data na to or ipapublic ko agad. Kaya, papakawalan ko muna tong mga data na ito at yung mga asset na tingin ko sa mga paid subscribers dito sa ating channel. At itong mga kaalaman ko dito ay pwedeng tapusin yung idea ng layer 1 or ng layer 2 or ng layer 0 na ito daw ang magpapump ng susunod na bull market. Diyan nagkakamali ang lahat dahil nangyari na ang layer 1 pump. Ngayon yun. At may isa akong asset doon na sasabihin sa inyo na bonus ko na rin para sa mga nasa paid subscribers natin na i-heavy bag ko rin. So a total of 3 yan. Dahil umabot ka dito sa part na ito yung 2 gem na ibibigay ko sa inyo. Una na nga dyan yung ating Prisma Finance. Basta ang ginagawa ng Prisma ay ito yung mga liquid staking projects na pwede nyong mahanap sa Ethereum, Rocketpool ETH, Lido Stake, Coinbase Ethereum at marami pang iba. Ginagamit ng Prisma tong mga to para makapag-mint sila ng stablecoins. Alam ko parang familiar sa inyo to, pero yes, tama kayo, ito yung ating similar doon sa structure na ginagawa ni Maker or ni MakerDAO. Okay, hindi fork, okay, medyo similar lang. Isisingit ko na lang tong bonus na rin na to dahil may passive income sa loob nito. Kaya bibiling ko tong asset na ito na tulad din ng CDP model ng MakerDAO, halos magkatulad kaya naging no-brainer sa akin na hanapin tong Prisma. Kung saan, yung mga stable coins ay pwedeng magkaroon ng native yield which is great opportunity para sa mga nag-aangkap ng passive income. Especially nang hindi nagbebenta ng stable coin na hindi nagpa-fluctuate at all. Fantastic! Kinagandahan pa nga niyan na real yield to kasi nakasandal at umaasa to sa galaw ng ating Ethereum staking. Kung titignan natin yung comparison, sabihin na lang natin market cap wise, pwede tayong umabot sa 101.32x na parang e-gold yung price action na mula $7 hanggang nag-all-time high to above ng 150 to 300 hanggang sa nag-560 ito. Dahil na nga lang sa isang dahilan, dahil maraming pera sa staking na na-overlook ng mga bago at maging yung mga luma na gusto lang ng quick money. Actually, aaminin ko na ito na ata ang pinakamagandang LSD project na nakita ko kaya hindi ko na ipagdadamot to sa inyo. Risk nito ay low risk kung titignan dahil sa project or backer or maging yung ating market cap, price action at marami pang ibang factors. Ngayon, para sa pangalawa natin, hindi ko natatagalan pa, ito yung ating Pendle. Actually, hindi ko rin inaasahan na mapapabilang to sa ating gem call. Dadalawa lang ang gem call ko na i-reveal dito sa public. Might as well na gandahan ko na rin yung pag-explain sa inyo at turuan kayo as much as possible. Kaya tumagal ng ganito kahaba yung ating video. Basta, nakita ko tong Pendle na to na pinagchichismisan sa Reddit, maging sa mga Telegram groups. May mga screenshots na nakikita sa mga Discord channels, kaya nagsiyasat ako ng sarili ko. Basta ang project na to sa pagkakaintindi ko ay may kakayanan to na magbigay kakayanan na maikontrol ang kanyang staking, whether i-lock yung staking niya, i-fix yung periods, or kung kailan mo gusto ma-receive yung mga yields mo.
Kung gusto mo mas maaga or extend or gusto mo nang matagal, nasa control mo na siya. Ewan ko, siguro nadala na yung mga tao doon sa mga naging previous crush natin patungkol sa mga staking. At patungkol to doon sa Celsius. Ang malupit pa nga dito ay pwede mo nang ilong at i-short yung mga staking pools na makikita mo sa loob ng kanilang interface kung i-advance mode mo yung options mo. Ito yung pinaka nag-mind blown sa akin at nagpag-go sa akin kung bakit ko isya-shot call tong ating Pendle. Kasi proof ito na nag-evolve talaga tayo at hindi lang to basta stake, lock, at receive or stake, lock, and scam na vicious cycle natin na wala naman talagang nare-resolve. Ngayon, lumalaki na yung playground natin sa DeFi. High risk man siya, pero amazing lang na may mga ganitong available na options na available na pala dito sa ating Pendle or updates sa mga LSDs. Alam ko last year pa to ng 2022, sadyang hindi lang ako updated at hindi ako masyadong nagkakalat sa Reddit. Although napadaanan na natin siya nung September 2022, sadyang isa to sa mga lesson learned ko na dapat may malaki akong humility. Kasi kung titingnan din natin yung chart neto, halata namang may mga nai-impluwensyahan ang Pendle into whether staking, locking, playing with the advanced mode at yung ganitong price action ay may clear adoption sa loob ng asset or project na to. Ang Pendle ay may malupit ngang kataga kung ang injective protocol ay OG ng mga samot-saring options patungkol sa DEX, ang Pendle ay OG LSD finance platform na unang-unang gumana at may pinakamaraming proven work talaga bago pa naging chismis ito sa space ng crypto. Tsaka lang pumutok yung narrative na to nung ating Q3 ng 2022 somewhere around September 2022. So bonus ko na nga rin kung bakit tingin ko na hindi naaakapin yung mga tulad ng Lido at Rocket Pool. It is because yung room to improve at yung mga updates nila ay nakabase na sa mga LSD na nabanggit natin katulad ng Pendle at ng Prisma. At dahil dyan, it's a no for me sa mga assets na nabanggit ko tulad ng Lido at Rocket Pool. Lumiit na actually sila sa mata ko pero bold words yon. Pero I will not flow my money in this kind of assets. Instead, mas magiging mabango sa akin yung potential na gustong gawin ng Prisma at ng Pendle.